Did you know that Mount Manungal is the place where our late President Ramon Magsaysay, including 24 others, died because of the plane crash in March 17, 1957. Bumiyahe tayo from Cebu City to Balamban. Kahit rain or shine guys, patuloy pa rin tayo sa pagbiyahe. Pupunta tayo ngayon sa Mount Manungal. So, medyo basa na ta guys. Buwan tayo gan. Medyo lumakas na yung ulan guys, so hindi na talaga kaya. Basang-basa na tayo. So, dito muna ako sa gilid. So, padulong ta sa TCH pero gaulan. Buwan tayo. Standby sa tadrib, nakapasilong ang aming tindahan. Ulap na ang ulan, padayon na ta sa itong biyahe. So yun nga, wala na namang ulan. Huminto na ang ulan, so padayon tayo. Medyo mahina lang yung andar ng motor natin dahil madulas yung daan. Rain or shine dyan punta ron. Naabot na ta diri sa Balamban. So yun nga, hindi natin maiwasan, umulan naman. So standby muna tayo dito. Hintayin natin na mawala yung ulan. Pero mas lalong lumakas. So natagalan tayo dito. Sumilong muna ako dito sa harap ng Evo Nature Camp kila ate. At yun nga, nagluto si ate ng banana Q. So bumili na lang ako dahil nagugutom na rin. So kain muna tayo guys. Gutom na eh. Eto naman tayo. Wala na ang ulan. So, let's go. Patuloy pa rin ang biyahe natin patungo sa Mount Manungal. Marami palang nag-rides dito guys, every weekend. Kaya Lunes tayo pumunta para wala siya masyadong nag-rides. So malapit na tayo this way to Manungal. Ito na nga guys, 50 pesos entrance fee for head, camping 100 per head, room to 5, good for 2 persons. So pasok tayo dito. Patungo to sa tower guys. Iba yung patungo sa hiking area at sa monumento. So dito to patungo sa tower. At ito yung mababasa natin. The death of Magsaysay. On March 17, 1957, Ramon Magsaysay, the 7th President of the Philippines, died when the presidential plane, the Mount Pinatubo, crashed in Mount Manungal, Balamban, Cebu. So historical yung kaya nga mountain nga itong diary guys. So let's go. Adto ta. So hapon na tayo kasi pumunta dito guys. 4 PM na tayo umabot. Kaya wala nang masyadong tao. At wala na rin magtutour guide natin patungo sa hiking area. Mga 30 to 45 minutes yata yung hiking area. Doon sa napakagandang view nga pwede tayo mag picture. Kaya dito muna tayo sa tower. Dahil hindi na tayo umabot na sa oras eh. Hapon tayong umabot dito. So medyo madulas ang daan dahil umuulan. Kaya ingat lang tayo pag pumunta tayo dito. So ito na, malapit na tayo patungo sa tower. Medyo nakakahingal din. Hindi kasi ako sanay sa hiking na. Matagal na yun. So ito yung makikita natin, yung tower. Punta tayo sa taas para makita natin ang view. So ito pala ang third highest peak in Cebu guys. Ang Mount Manungal. Tingnan natin pag nasa taas na tayo kung ano yung makikita natin.
So ang ganda na ng view dito. At sunset na. Dahil paggabi na to, mga 5 PM na yata to. So punta tayo sa pinakamataas para makita talaga natin ang napakagandang view dito sa Mount Manunggal. Ito na guys, so nandito na tayo sa pinakatuktok, the tower. So kita guys, oh, ang ganda ng lugar. Wow, third highest peak in Cebu. Nandito tayo. So ang ganda ng view guys. So yun nga, picture muna tayo. Tapos sumama pa sa akin yung aso. Binigyan ko kasi ito ng pagkain kanina, kaya sumabay na rin sa akin. At siya pa yung naging tour guide ko. So pababa na tayo dahil may monumento pa na pupuntahan natin. So let's go, sama ka sa akin Doggy. Buddy ko to eh. Siya pa yung nagturo ng daan dahil iba yung nadaan ko kanina. Umikot pa kasi ako, kaya ang layo-layo ng dinaanan ko. Medyo nakakahingal eh. So yun na nga, sinamahan ako ng aso at siya yung nag-tour guide sa akin papunta doon. So hintayin mo ako Doggy. Napakabait na aso. Pag pumunta kayo dito, pag nandito tong asong to, pakainin nyo para turuan kayo kung saan yung lugar na mas madali, dahil ang layo kasi kanina, nilakaran ko pa. Dito pupunta na ako. Palabas tayo dito sa tower. Ito yung dadaanan natin. Maulan kasi ngayon. At wala na ring tao dahil hapon na. Nagkwentuhan pa kami ni ate nito. Sa jud story diri sa kwante. Itong na-disgrasya si President. Oh, na-crash yung plane. Ang plane, itong 27 sila kabuok niya, 26 ang namatay. Itong March 17, 1957. 26 days sila kabok? Oh, 26. 27? Yan, 26 ang namatay diha. Dayon, yung survivor man sa sinistong mata. Ay, usaray na matay buhay? Doon? Pwede ka mo ito, aning green nga building ato. Na-strip sa pagpat inyong guide nito. Mga 10 minutes high. At ubos. Kayo sa engine mo, move na po So kaglako. before tayo pupunta guys, paluto muna tayo kay ate ng tempura, my favorite kain. So yun nga, ang dami na palang nakapunta dito. Ang daming sticker na nakadikit sa padero. So di natin palalagpasin to. Lagyan din natin ang sa atin. Okay. Ito na. Pa naman, lakad na naman tayo papunta sa monumento ni President Ramon Magsaysay. So ito medyo madulas din ang daan. At saka okay lang naman ang daan dahil may semento lang naman din. At mag-ingat lang tayo dahil sa gilid medyo bangin na yata to sa gilid. Kaya yun nga, ingat pa rin. Bangin yan. Ang lalim yan. So malapit lang to pag mabilis tayong lumakad. So padayon ta. Medyo layo pag yun. Mga 5 minutes, abot na tayo. Pero mahina tayong lumakad. Mga 10 minutes tayo pupunta or makakapunta dun. So mag-isa lang tayo ngayon guys. Yun nga, so umabot na tayo dito sa engine ng eroplano. Ito pala yung engine ng eroplano na bumagsak. At ito yung list of passengers. Kasama na ang ating Pangulo na si Ramon Monching Magsaysay at 26 others. Lahat pala sila guys, 27 lahat sila sakay sa eroplano. Pero yun nga, sinabi ko kanina 24 others dahil nakita ko kasi sa Wikipedia. Pero ngayon natawan ako at saka nalaman ko na 27 pala lahat sila dito sakay sa eroplano kasama na ang ating presidente. Para sa kalaman ng lahat guys,
Ang nanatiling buhay pala dito sa pagbagsak ng eroplano ay si Nestor Mata. Siya lang yung nag-iisang survivor sa plane crash. May natutunan talaga ako dito sa pagpunta ko, guys. Marami talaga akong natutunan dito. At akala ko ito na yung monumento, pero hindi pa pala. Nakakatindig balahibo pala dito. So dumaan pala si ate, taga dito pala siya. Kaya nagtanong na rin ako at nagkwentuhan kami. Witness ka ron akong papa, 87 yung din. Hala, boy. Nasa Oo. ubos na 1957 naman ito, itabo no? Natao si papa 1947, 1937, Ah, bata pa siya to itabo, mga Mag-20. 20 pa. mag-20. Grabe no? Hmm. Nga, ayong balayan natin, di ara doon. Ubos Kita yun siya pag itabo atong Oo, ikan, di. kuyawa sa. Sila. Unsa ko na-cost ato te, unsa ko Sila. na-ikon. Ah, kay 20s, pandagan. City sila ka po. Nadirigid na yag mo ang karaghan pa ang sira man magsaysay. Kaya ko nito ng kahoy din. Ay, kahoy din, hindi Oh, ay. dako nito ng kahoy din. Yung asag, wa na kahoy na bilin. Wala na. Kaya ito Aso. na tayo mo din sa sarili. Wala naman ito nila. Ang side. Yan, dito ang Monumento gyud dito. sa Lanare dito eh. Ito ang area. Layo pa deh. Sa kakatong bato. Sa Pero man dito siya nga, grabe mo kuno ay madan mabuhi pa siya nga. kuan man siya kanang wa man siya kalingkod-lingkuranan at sakay rin sa mga lots. Diba siya nakasakay sa kanang pako na murag na kuan na siya sa pako baka nang wa na siya kung naglingkod-lingkuranan dalagsahay na siya sa mga binakap. Ah, Bali ito nga sa aeroplano nalaban siya api. murag wa ra siya na kwan jud puruan. Napasok ka o. Paso ra siya te. Mm. Ay ita atong tabuan sa. Ako? Ah, mao ni monumento ra diri. Diri ang monumento di guys. Okay ra te, salamat kayo te ha. Salamat kayo. Pon ra te. Mao ni ang monumento. Tapos lagi medyo stage dito gamay. Huwag mga balay ni. So mao ni ang monumento. So mao ni guys, basa ko na to. Ramon Magsaysay 1907 to 1957. Idulo ng basa, kilala sa tawag na Dagay. Isinilang noong Agosto 31, 1907 sa Iba, Zambales. Nagkamit ng BSc Jose Rizal College, Mandaluyong Rizal, pangkalahat ng puno Zambales Military District 1942, pang hugmong punong lalawigan ng Zambales at itinaas sa pagkamid Yorni General Douglas MacArthur. 1945, kinatawan 1946 to 1950, kalihim ng National Defense 1950, pangatlong Pangulo ng Pilipinas 1953. Kumuha ng Rogers Bill sa Estados Unidos para sa mga veteranong Pilipino at sumupil ng mga hukbalahap. Nalubat yung CP ko, hindi na ako naka-video pa. Marami pa pala tayong hindi nalalaman sa ating lugar o sa ating kasaysayan na dapat natin talagang malaman. At dito ko lang napagtanto na ang sarap pala sa pakiramdam na malaman natin ang history ng isang lugar katulad nito dito sa Mount Manunggal na naikwento ko na sa inyo. Hindi lang tayo pumunta dito dahil sa magandang tanawin at napakagandang lugar, kundi may natutunan talaga tayo sa pagpunta natin dito sa ating kasaysayan at dapat din nating ibahagi sa iba para malaman din nila.
Bye.